At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi mo today. Hindi. Bakit banal? Ito pa naman banal. Right, welcome back. Nagbabalik ko tayo mga kabitaan. Ay, huwag kalimutan panoorin niyo po yung slide video natin. Subscribe na ho kayo sa hindi pa po nakapag-subscribe. At huwag escape yung mga video yung mapapanood ho dito mga kabitaan. Dahil yan po ay contribution niyo po dito sa inyong lingkod. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, yun po yung sinasabi natin. Subscribe na ho kayo. Pabalik-balik, paulit-ulit tayo dito mga kabalitaan. At excited lang ho tayo kasi parang ewan ko kung mabubwisit ba kayo, magagalit, mainis o matatawa ho kayo sa magiging paksa ho natin ngayon dito mga kabalitaan. So i-share nyo po, like at i-comment kung ano po yung gusto nyong magiging komento nyo, reaksyon sa ating pag-uusapan ho sa araw na ito, sa mga oras na ito mga kabalitaan. Yon, siya po yung pag-uusapan ho natin. Siya na naman yung paksa ho natin mga kabalitaan. Dahil nga po ay parang inaamin na tuloy nitong si Mema. Kasi nga yung kanilang pagbago-bago yung statement. Dahil daw pinaglalaruan na daw si Duterte, si Inday Sara, ni PBBM dyan sa Malacanang. Ngayon, tunong pagsisisi ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang paksa ho ngayon sa kanyang content na inaamin niya na hindi daw ito talaga makakalusot yung impeachment case or impeachment proceeding dyan sa Senado. Siguro napag-isip-isip na siguro to nung nakita niya yung persa ng INC kasi nagmamayabang daw siya eh. Nagmamayabang siya, sabi pa niya sa unang vlog niya. Titignan natin kung sino bang makakapunta doon. At may mga ibang sekta bang pupunta ho sa rally ng INC. Siguro baka gulpi di gulat mga kabalitaan nung nakita siguro niya parang mababaliw siguro o gulat na gulat sa sobrang dami ho. Hindi pa ho buo yung pangkalahatan Ilan pa lang ho yun, pero milyon ho yung bilang ho sa mga dumalo dyan sa rally ng INC. Ngayon, pinagbabasihan niya po yung post ni Juan Ponce Enrile. Dahil nga po ay yung kanyang paninindigan na may karapatan ang Kamara na ipagpapatuloy dahil ito ay nasa saligang batas. Nung bago tayo gumawa ng reaksyon dito, sinabi na ho natin, tama po yung sinabi ni Manong sino ba yun? Si Manong Enrile na pwedeng ituloy nila. Yun nga, problema kay wala kasi, hindi nasusunod yung rule of law sa ating saligang batas. Dahil ito ay talagang intentional at planado ang impeachment ho dito. Hinanapan ho ng butas, mali yung ating pangalawang Pangulo. At ito naman si Bongbong Marcos ay nagsasabi daw na it's not the right time to file this impeachment case laban kay Inday Sara Duterte. So naniwala din tong si Mema yung pagkakaintindi niya, may susunod pa next year siguro or nitong 20th Congress na ipa-file na dito at susuportahan ni PBBM. At sabi niya dito, ito naman kasi si Bongbong sana nag-isip sana siya. Sinisi niya. Dahil natakot siya. Natakot siya mga kabaitaan na alam niya pala at inamin niya na meron pa palang silent supporter si Inday Sara dyan sa Senado. Parang kinabahan na itong si Mema Sabi mga kabalitaan. Hindi na ho natin papatagalin pa. Ibibigay na ho natin sa kanya yung oras para magpaliwanag sa kanyang ginawang pagpapakalat ng fake news mga kabalitaan. Ito mga disclaimer sa mga nanonood ho. Enjoy lang ho kayo
Huwag nyo isipin na pinopromote natin si Mema, si Sikat. Hayaan nyo si Sikat siya. Kasi alam naman ho natin yung kanyang mga pinanggagawa si Sikat sa kanyang mga pagpapakalat ng fake news, mga kabalitaan. No? So manood lang, huwag mapikon, at mag-comment lang ho kayo dito, mga kabalitaan. Kasi yung mukha nito ay talagang nakakapikon. No? Kung pikon ho kayo, pikon tayo rito, tayong lahat ay talo na, mga kabalitaan. Kaya chill, relax. Kasi malapit na ho yung hustisya na ating hong matatamo. Hayaan natin silang magsaya. Kasi bilog yung mundo kabalitaan. Heto, panoorin natin si Mema Sabe. So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Nakikita niyo yung balita? Sabi sa inyo eh. Diba? O ngayon, dito papasok sa atin na habang sinasabi nila na itong si FPRRD daw po ay political game changer, political chess master, hindi nila alam itong si PBBM is tigre kung kumilos. Diba sabi ko nga sa inyo, analyzation ko kahapon. Do you think ba, mga minamahal, na itong si Juan Ponce Enrile, si Manong Johnny, ay kasama, parte ng plano, strategic move ni President Bongbong Marcos? Which is now, it makes sense. Hindi ko naman sinasabi na yan talaga yung plano ni PBBM kasi pwede nating i-intact doon na yung ginawa ni Manong Johnny. Di ba? Sabi niya, ito pa lang si PBBM ay kasama sa plano ni Manong Johnny. Tingnan mo ngayong kabalastugan nito. Yung katangahan nito, mga kabutang. Tapos sinasabi na naman niya, hindi ko lang alam kung yun talaga yung plano ni PBBM. Wala sa ayos magkomento. Biglang binawi. Tuloy tayo dito. Is tama lang naman kasi naaayon at dapat talaga nakabatay tayo sa konstitusyon. Pwedeng ganon. Pero hindi nyo ba naisip, mga minamahal, una sa lahat ng mga politician dyan, si Manong Johnny lang ang nagsalita. Pangalawa, alam naman natin na itong si Manong Johnny ay madami nang na-survive na era. Ano yung era? Era nga ng dinosaur, nakasurvive eh. Ngayon pa kaya na era ng mga... Era daw ng dinosaur. May dinosaur ba sa panahon ni tatay ni Manong Johnny? Sinungaling talaga itong mga ito. Pati yung dinosaur na walang kalam-alas politika, dinamay pa dito. Sige, tuloy tayo dito. Crocodile dyan sa Senado, imposibleng hindi to makasurvive. Ang tagal na nito sa politika, sa totoo lang. So I think it is just a wise move, strategic move, kung sakali man na parte ng plano itong si JP na siya yung magsalita. Kasi wala nang mababangga si Juan Ponce Enrile. Kahit tirahin niya ng tirahin yung INC, yung movement ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi wala na siyang utang na loob. Hindi siya katulad kay Tolentino, hindi siya katulad sa mga Villar, Cayetano, na kailangan nilang lumaro sa politika kasi nangangailangan sila ng boto. Yung sinabi, yung stand, yung post ni Juan Ponce Enrile, mga minamahal, hindi ko naman totally sinasabi na umagri tayong lahat, pero nakabatay naman talaga sa konstitusyon ang kanyang sinasabi at natatakot siya sa possible consequences na baka, ma-undermine yung mga susunod na presidente ng... Wala naman hong kumbaga, sinasabi natatakot daw. Wala naman pagkakatakot doon sa sinasabi ni Manong Johnny, mga kabalitaan. Di po ba? At sinasabi niya ay kanyang pinapaintindi ho sa sambayanang Pilipino na nararapat yung gagawing impeachment sa isang impeachable official. Yun po yun ang ibig sabihin nun. At siya po ay nagtatanong kung kaya ba amyendahan yung bataso natin sa mga religious membro ho ng INC. Walang pagkakatakot doon sa sinasabi ni Manong Johnny. Well, in fact, ito ay totoo po dahil ito ay nakasaad sa saligang bataso natin. Kung ito ay
legalidad. Kumbaga may legality ho na sinusundan ho dito. Wala nga po kaya nga ang pinapaabot na mensahe ng INC na hindi ho sila against kung anong gagawin ho, lalo na pag impeachment yung pag-uusapan dahil yan po ay nasa saligang batas. Ang problema lamang, nakita ho, hindi lang yung INC, pati yung karamihan ng taong bayan, lalo na yung mga silent supporters ni Inday Sara Duterte, na wala ho sa hulog, wala sa tama ang proseso na ginagawa ho ng mga nakaw dyan sa mayabang kapulungan. Kung susundin ho natin ho yan, yung ginawa ho ng mayabang kapulungan na wala ho sa hulog yung kanilang ginawang investigasyon, malamang pwede ho nilang gagawin ho yan sa susunod na mga uupo sa mataas na posisyon sa ating bansa. Kaya, ang ibig sabihin ng INC, kinokorek lang ho yung maling gawain ho dyan sa mga tungreso, Mema, na hindi ganon ang proseso. I-impeach yung isang nakaupong mataas na opisyal sa ating bansa dahil may tinatawagong rule of law. Kung ano po yung ibig sabihin ng rule of law, yan po ay alituntunin, step by step, na kailangan sundin ito para magkakaroon ng halaga ang isinasagawang investigasyon patungkol sa akusasyon ng paglustay at pagnakaw ng pera mula sa Confi funds ni Inday Sara Duterte. Kung papayagan ho yan ng taong bayan, magpikit balikat lang ho tayo kahit mali na ho. Tingnan niyo pong nakawan sa kamera, nabisto na nga yung 2025 GA na agaan ho natin na may mga blankong papel na pinipermahan na pwede ding palitan kung ano isusulat ho doon. Mula sa bicameral na mga dokumento, pagdating ho doon sa opisina ni Presidente Duterte, yung pinirmahan ay iba na ho. Yan po ba, ihayaan din ho ba natin? Magkapatid lang ho yung sitwasyon na iyon. Kaya nga pinipigilan dahil mali ang proseso. Hindi tama dahil nakikita na ito ay pamumulitika. Hindi ho ito para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Mema, gets mo ba? Yun ba yung analysis mo na sinasabi mo? Sana mag-aaral ka muna. Sana pag-aralan mo yung pangyayari. At dapat maging open ka, maging open-minded ka sa mga pangyayari sa ating lipunan, lalo na sa takbo ng politika sa ating bansa, Mema. Mag-aral ka. Nandyan si Google University. Bansang Pilipinas, nang dahil lang sa ginagawang rally, sa ginagawang movement ng Iglesia ni Cristo, ng INC. But anyway, nagagets nyo ba yung punto ko? So kung sinasabihin hindi ko na-gets nila, Litong-lito ako. si PBBM na weak leader, ano to? Diba? So meron ng laman yung analysis ko sa inyo. Gets nyo? May laman Basahin yung natin, analysis. Kanina ko pa yan dyan nakalagay yung article na yan. Sabi dito, Marcos, in really right on INC rally. But Duterte impeachment timing is off. Yan na nga. Ito na nga. Dito tayo sa sinasabi na impeachment timing is off. Title pa lang tayo, mukhang matagal na ang usapan. Ganito. Imagine, itong impeachment na to, hindi to basta-basta. Bakit? Kasi number games ito. Numero base. Number games. And Diba? Sabi niyo daw, number games na tong tawag nito, yung impeachment daw ni laban ni Inday Sara Duterte. Baka yung tinutukoy ho nito, yung 1/3 na sinasabi. Kung talagang, ito kasi yan para maintindihan ni Mema, yung impeachment kasi yung 1/3 na makukuhang lagdaw mula sa mga kongresista, yun po ay optional, last recourse na ho yan. Yun po yung ibig sabihin ng last recourse na po yan ng ating mga mambabatas dyan kung hindi makakalusot yung mga nagsasampa ng impeachment laban kay Sara Duterte, lalo na yung laman ng kanilang article of impeachment ay talagang sablayo, wala sa hulog. Hindi ho yun numbers game. Huli na lang ho yan kasi wala na silang choice para mapadali ho yung paglilitis.
para maibigay at maisasagawa na ho yung impeachment proceeding ho dyan sa Senado. Alam niyo po ho ba yan? Kaya nga, sinasabi ho dyan na kailangan ng pirma ng ating mga mambabatas dahil nakita ho nila na wala ho silang makukuhang ebidensya or mapapatunayan na talagang swak ho itong ma-impeach ni Sara Duterte sa mga laman ho ng 3 impeachment case na isinampa ho ng kanilang mga ginagamit na mga personahe dyan, mga kabaitaan. Dahil walang kalaman-laman yung kanilang article of impeachment. Dahil sila mismo dyan sa One Committee, alam nila na mali talaga yung ginagawa ho nila. Hindi ho talaga makatarungan ho yun. Hindi talaga mananaig yung kasamaan sa kabutihan. Di po ba? Yun po yun ang nangyari ngayon. Kaya nga, yung sinasabi mong number games, huli na lang ho yan, mga kabitaan. Last na lang po yung choice nila. Ngayon, sabi daw nila, tingnan mo itong sasabihin ho natin, mga kabalitaan. Sinabi na isang eksperto, hindi pa ho huli ang lahat. Dahil yung trabaho ng Senado ay tinatawag, may ano yan kumbaga tuloy-tuloy ho yan. Yung continuity na tinatawag ho sa Senado. At kung i-file ho nila, makahakot ho sila ng 1/3 ng boto, pwede po yun, pasok pa rin ho yun, mga kabalitaan. Ang question nga dyan, ba't umatras si Atras Abante? Anong ikinakatakot ho niya? Dahil ba nakita yung pwersa sa INC? Ba't hindi mo kinontent yung pwersa ng INC dyan? Mema? Kung gaano karami at anong mga pinagsasabi? Ba't wala kang maisagot dahil yung utak mo walang kalaman-laman sa diskusyon ng INC. Umatras si Atras Abante dahil una, hindi ho siya natakot. Ang pinakaunang dahilan niyan, alam niya sa konsensya niya mali ho talaga yung kanilang ginagawa. Dahil sa pagbabanggit pa lang sa rule of law na salita na kataga, diyan ho sila namamate. Pangalawa ho, sa puwersa ng INC, malaking tulong ho yun pag butuhan na yung pag-uusapan. At ngayon po, mas lalong matatakot si Atras Abante dahil kulilat ho siya sa survey. Ang ginawa niya, para bumalik yung tiwala sa kanya, yung taong bayan sa kanyang distrito, ay inayawan. At maraming supporter si Inday Sara, yung mga Duterte, sa kanyang distrito. Mema, analisahon mo yung mga pangyayari kasi hindi lang sa isang punto na wala namang kapunto-punto. Mema, maawa ka sa pamilya mo. Hindi naintindihan ni Mema, mga kabalitaan. Ano sabi niya? Ano daw? Magbabase daw sa numero? Napakano talaga nito. Napakatanga talaga tong babaeng to, mga kabalitaan. Ewan ko lang kung ikaw yung nanonood sa kanya at supporter ka nito, talagang mapapasama ka sa kabubuhan nito, mga kapitan. Tuloy natin to. Time base. Bakit? Dalawa yung sinaalang-alang dyan, I think, ni PBBM. Kung kaya't nasabi niya sa text message na, wag muna tayong, wag yung munang i-impeach as of the moment si Sara is unimportant. Okay, alright. May justification na tayo doon, matagal na Kasi yung impeachment talaga, mga minamahal, number games yan. Una, diyan sa lower chamber. Diba? Okay, nakikita naman natin yung lower chamber medyo G na G. Siguro I think makakapasa. Kasi yung lower house, go, go, go! Ganon tingnan nyo, sa pagmamadali, nabunggo kayo. Namali yung pagmamaneho ni Atras Abante. Ano nangyari? Parang ganito. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang Ina-harvest na kasi. Wala pa nga katatag kasi simula nyo pa nga lang magtanim dyan sa kamera, agad-agad yun ang hinarvest. Nagmamadali ho kayo. Tingnan nyo, naiwan sa area yung ibang kongresista. Tingnan mo, yung iba umatras. Nagkasamaan na ng loob. Iyakin na sila ngayon. Di ba? Yun ang dahilan, kaya wag magmamadali. Pag-aaralan, Mema, yung content mo, pag-aaralan mo, at bigyan mo ng halaga at laman. Para yung mga viewers mo, hindi maging kagayang bubo mo. Nahawaan na sa'yo tingnan nyo. Dumami na yung mga mo. Tagapanood mo dyan. Dumami na yung mga bubo sa mundong ibabaw, mga kabalitaan.
Di ba? Ikaw naman talaga, ilang beses ko sinabi sa inyo na tuturuan kita paano ho maglatag ng mga impormasyon. Ikaw maniniwala ka sabi-sabi. Tingnan mo, Marcos Enrile right on INC rally, but Duterte impeachment timing is off. Yun ang sabi dyan. Tapos nagbibigay siya ng komento. Isang source lang yung ginamit niya. Wala nang ibang source na para mapagtibay yung kanyang naging testimony o yung kanyang naging reaction. Opinionated po itong babaeng to. Parang professor, dahil pa nitong si Ma'am Shelo Magno na buti pa si Ma'am Shelo Magno, buti pa itong si Ma'am Malu Tikia na napakatalino ho nila nito. Pag-usapan yung usaping politika ay may mga kudiguho yan sila. May mga binabasang libro ho yan sila bago ho nila sasabihin ho yan. Gaya ho rin ho natin, nagsisearch ho tayo at yun po yung pinagsasabi ho natin. Kahit makikita natin, minsan nawawala na ngayon sa record natin yung mga binabasa ho natin na mga impormasyon. Minsan nakastock knowledge na ho yan sa atin. Kasi nagbabasa ho tayo. Hindi gaya sa kanya, nakikita niya dyan, binibigyan niya ng komento, naging opinionated na tuloy. Wala na talagang magbibigay ng mga iba pang resource person na makapagturo, makapagsabi na yung kanyang sinasabi ay tama ho mga kabalitaan. Mga hirap talaga nito. Dito sa upper yan. Pag naakyat naman dito sa upper, kailangan mamuliti ka si PBBM kasi nandyan pa din kahit paano. Di ba? Tinuturuan niya ng mali si PBBM. Kayo naman kasi. Sino ba yung may mali ho ngayon dito? Sino ba ang tama yung nagdi-discuss, nagbibigay ng impormasyon? Ikaw ba naman, vlogger ka, political content creator, tapos sasabihin mo yung sa presidente mo, dapat mamumuliti ka dyan. Mamumuliti ka dapat si PBBM para makalusot yung impeachment proceeding dyan sa Senado ni Inday Sara Duterte. Mula mismo sa kanyang bibig na mamumuliti ka. So dyan pa lang ho, makikita na ho natin yung kanyang kinakampihang amo dyan sa mayabang kapulungan ay talagang namumuliti ka ho. So tuturuan pa si Inday Sara Duterte na susundan yung pattern dyan mismo sa mayabang kapulungan. Tingnan mo yung katabaghak nitong babaeng to, mga kabalitaan. Di ba? Kayo, magtatanong ako sa inyo. Itatanong ko lang po ito sa inyo, simple lang ho. Tama ba yung sinasabi niya na dapat mamumuliti ka rin itong si PBBM sa mga nandyan sa Senado para matuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte? Akala ko ba para sa taong bayan yung plano nyo? Talagang napakaugok na gatong babaeng to, mga kumitaan. Grabe, no? Mula na ho sa kanyang bibig, dapat mamuliti ka rin itong si Inday Sara, si PBBM. Paano hindi nga marunong mamuliti ka to? Nasira lang talaga si PBBM dahil sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan. Nagkalitsi-litsi na dahil ito ay walang kibo. Dahil wala nga itong boses, weak leader nga itong si PBBM. Tingnan mo anong sabi ni Castro. Ano naman kasi si Martin Romualdez hindi naman nagpapakontrol yan kay PBBM. Kumbaga, si Marcos hindi makokontrol ni PBBM. Mema, lumabas ng katotohanan. Sa bibig mo pa nanggaling. Unti-unti na kayong malalaglag. Unti-unti na kayong mabibitag sa mga sarili nyong mga salita. Kaya kung ako sa iyo, Mema, mag-aral ka bago ka mag-content. Kasi yung sinasabi mo ay pinag-aaralan ko din. Although, hindi naman lahat ng video na papanood ko, may mga portion na sabi ko, dito kita tatamaan. Dito ko to iko-correct yung mali mo. Ngayon, anong sabi mo? Mamuliti ka dapat si PBBM. Napaka walang kwenta mo palang vlogger, tuturuan mo pala. Yun pala yung sinusundan. Yun palang minamahal mo. Yun pala yung gusto mong magiging presidente. Yan, itong si Tamba, na ngayon pa nga lang, hindi pa nga presidente, namumuliti ka na. Kawawa pala yung bayan ni Juan, mga kabalitaan. Kung yun man lang ang gagawin ho nila para mapa-impeach Inday Sara Duterte. Yung mga senador na Delikado. naniniwala sa pagbalik ng mga Duterte. Kaya nga dapat yung mga inindoso ni PBBM na mga senatoriable, iniisip sana niya na Utak palang babaeng to, martial law rin pala. Baka ito yung nawawalang anak ni PBBM, mga kabalitaan.
No? Talaga, sabi pa, alam mo naman, yung mga nandyan pa ngayon, kaalyado pa rin ni Inday Sara Duterte. So, ibig mo bang sabihin, pipigilan nyo sila sa kanilang gusto? Ibig mo bang sabihin, Mema, liliigin nyo sila para hindi makakakilos at para makuha yung gusto ninyong mapatalsik si Inday Sara Duterte? Ay, naku, nakakatakot ka, Mema. Nilaglag mo yung sarili mong amo. Nilaglag mo talaga yung sarili mong amo. Kasi sa pananalita mo pa lang, wala na, against na sa inyo dyan. Ito magandang gawin natin mga kabaldan, yung thumbnail ba? Nakakatakot to. Sariling amo ni Mema, si Tamba at PBBM, nilaglag ni Mema. Dahil ang impeachment ni Sara ay pamumulitika lang. Naku po, kawawang nilalang, kawawang bayan ni Juan. Buti na nga rin pala, hindi tayo nag-uminto sa pagbablog dahil nga po ay meron pala tayo. Kaya pala, sabi ko, sisilipin ko kaya yun si Mema. Ano na naman yung sabi-sabi niya dito mga fake news na to? Ito yung nakita ko eh. Lord, salamat talaga Lord ha. Namulat mo ako, nabuksan mo yung isipan ko na bubuksan ko yung bahay niya, papasukin ko. Maling-mali lang siya dito. So mga kabalitaan, ito yung masasabi ko sa inyo. Kung may mga may mga nanonood man ngayon sa content natin, sa reaction natin sa ginawa ni Mema, ay mag-isip-isip na ho kayo. Talagang wala ho kayong future sa grupong yan. Believe me ho, wala ho talagang future sa grupong yan. Si Atty. Rowena Guanzon nga hindi naman na sinabi na bumaliktad na siya, pero may pagpupuri na nga siya sa ginawa ng INC. At sa mga Duterte ngayon, parang naging balanse na ho yung pag-iisip ni Ma'am Rowena Guanzon. Dahil siguro, na ihambing niya na ngayon at yung dating administrasyon ay magkaiba talaga si Duterte. Ito namang si Mema, bumaliktad mula kay Sara, ngayon nandiyan naman kay Tamba. Sabagay, basta when the money is right, hindi naman talaga yan na may pagkakailaho mga kabaitaan. Pero, mula na talaga sa bibig niya sinasabi ay itong impeachment pala ni Sara Duterte ay pamumulitika. Kaya nga, medyo hindi kami takot sa mga pinagsasabing fake news sa mga bangag vloggers Kaya hindi talaga kami takot at kumbaga, ang sa amin ay diretso lang, magpapalabas lang ng tamang impormasyon, i-correct lang. Kaya nga tama yung programa ho natin, Danagan Balita Alam niyo po ba yung Danagan? It's clarity in English, pagpapaliwanag sa tamang impormasyon. At yung Danagan, nasa Biblia ho kasi yan Danag means ilaw ho. In Bisaya, kahayag. In Tagalog, yung parang ilaw ng parang ganito, ilaw, yung maliwanag. Yun pala. Yun po yung ibig sabihin ng danag in Bisaya. Nasa Biblia ho yan, danag. Danagan means clarity. Kaya ho pala, thank you Lord Jesus Christ, thank you Holy Spirit na talagang hinimas niyo yun yung katawan ko at isipan ko para masilip at makurik itong si Mema. Lord, pasensya Lord, dinamay kita rito Lord. Kasi parang nakokonek ko lang Di po ba? Kayo nang bahala dyan mga kabayan. Ituloy na natin to. Bahala na kayo sa buhay nyo mag-comment sa kanya. Magbe-benefits ba siya dyan? Kasi ganito kapag umakyat sa upper chamber, yung impeachment, nandyan yung mga senador na mga maka-pro Sara pa. For example, si Bato, si Robin, sabi na, ayoko naman magpaka-plastic, pero nakikita nyo naman yung boto ko, talagang no talaga. Maganon si Robin, which is katangahan mo yan, Robin. Buwaka ng inang shit ka. Ikaw yung magiging court of Parang nawala ako kanina. Pasensya na, nawala pala. Nagsasalita ko, wala na pala yung audio ko.
Uulitin ko yung sinasabi ko. Sabi niya kasi hindi na to may edit. Diretso na tong upload natin yung recording natin. Sabi niya kasi, tingnan mo si Ruben yung katangahan niya. Kasi sabi niya na si Sara daw yung wala na bang karapatan si Ruben na magsasabi sa kanyang opinion? Nakakampihan yung kanyang opinion at sa pamamagitan ng pagkampi ni Sara Duterte, talagang pipilitin nyo talaga na baguhin yung kanilang pananaw. Kayo nga dyan sa kamera, ikaw yung amo mo, hindi nga pinilit pinakiusapan nga lang At gumagawa na ng hakbang yung budget natin, nawawala O kung hindi pa nakita ni Congressman Isidro Ungab, walang kaalam-alam yung taong bayan na gano'n na pala, hinahinay na palang dinikwat yung pera ng 2025 General Appropriations Act. Mas dami pa kayong ninakaw dyan. Kumpara sa akusasyon nyo kay Inday Sara Sa amin Duterte. Di ba? At sa amin, nakapag-harvest na. Di ba? Nakapag-harvest na kayo Kahit hindi pa nga lumabas, naka-harvest na kayo. Mema talaga, Of di ba? Court of impeachment, magiging hurado ka. Nagsalita ka agad ng boto mo, bias ka. Bias daw. Kayo dyan sa kamera. Tingnan nyo, mga pananalita nito, hindi iniisip, ano bang tingin mo dyan sa kamera, sa mayabang kapulungan at sa Wadcom? Hindi ba yan bias? Ba't ko ba nasabing bias? Ba't isang opisina lang ng gobyerno yung pinag-imbestigahan ninyo? Ba't nanakawin nyo pa yung kanilang karapatan ng COA para sila ang mag-imbestiga dyan sa aligasyon na iyan? Yung mata mo talagang hindi pa nakatugpa. Ilan ba? Ilang piraso ba, Mema? Parang lalaki na yung mata mo. Tingnan mo, parang hindi nakalutang na lutang Kulang sa tulog siguro to. Kaya lutang na lutang. Sige. Nagbabasa ka ba ng konstitusyon? Alright. Nandyan si Robin, si Bato, si Go. Yung mag-inang Villar, Cayetano. Magkapatid na Cayetano daw. Bastos ng bunganga nito. Pag narinig yan ng mga Bisaya dyan, yung Cayetano mo, umanda ka lang. Kakayat-kayatin ka talaga ng mga Bisaya rito naririnig. Cayetano daw. At saka yung Pilipinas, Pilipinas. Nako, talaga itong babaeng to. Alam na talaga natin yung background ito Tano. Nandyan din si JB Ejercito. Ulitin natin si Jinggoy Cayetano. Cutis, no? Saglit lang. Ito. Cayetano. Si Go. Yung mag-inang Villar, Cayetano. Magkapatid na Cayetano. Nandyan din si Cayetano. JB Ejercito, si Jinggoy Cutis, si Amy Marcos. Number games nga ang impeachment. So, kailangang mamuliti ka, mga minamahal ng ating presidente, kung itutuloy ang impeachment ngayon. Bakit? Kasi, para sa akin, malabo talaga. Sa kanya na yung nanggaling na impeachment kailangan talaga ipagpipilitan ni BBBM sa pamamagitan ng pamumulitika. So ito pala ang pagiging opisyal nila, yung pagiging ito kung babae itong amo niya, kasi sinasabi ko dyan sa mayabang kapulungan, ay talagang nilalaglag niya lang ito sila mga kabalitaan. Kasi alam niya palang namumulitika. Ngayon nadulas itong babaeng to. Gusto niya pang gawin ni PBBM yung ginagawa ng kanyang mga amo diyan sa mayabang kapulungan, yung pamumulitika. Oy, Mema, mahiya ka. Nilaglag mo na yung amo mo. Di ba? Namumulitika, talagang angat na angat talaga tong babaeng tong, lutang na lutang talaga yung babaeng to, mga kabalitaan. Tingnan mo yung labi nito Parang hindi pa naka-move on. Pahinga na mo naman yung labi mo. Ipapahinga mo, ha? Kasi baka matuluyan yan. Delikado na. Mema. Tuloy natin to. Ako na nagsasabi sa inyo, pero naniniwala ako na dapat ma-impeach itong si Sara. Pero kung ngayon gagawin, hindi enough yung pasok ng timing. Bakit? Wala nga naman hindi enough. Kasi nga, tatanga-tanga kayo dyan sa mayabang kapulungan. Kayo mismo yung amo mo. Nagmamadali, nagdadrive, na walang preno-preno. Alam naman talaga lang, hindi ho talaga makakalusot yan dahil mali ho yung kalang ginagawa at wala ho talagang ground ho para ma-impeach ni Sara Duterte. Yung sinasabi nilang betrayal of public trust at kung ano pa yung accountability na sinasabi dyan. Meron ba talaga? At saka yung
Ombudsman na Martires nagsabi na wala namang ginawa si Sara Duterte. Ba't ko ba kakasuhan? Ba't ko ba tatang isususpende? Klaro naman na walang ginagawa. At yung COA mismo nagsasabi na wala talaga malinis si Sara. Anong taon ba yung kanilang aligasyon, yung akusasyon? 2022, 2023. Oh, tama naman yung resulta ng COA sa kay Sara Duterte. Kaya nga walang ground. Pinipilit nyo lang at pinapamukha nyo lang sa taong bayan para masira si Sara Duterte. At hindi ho ninyo yan magawa-gawa dahil mulat na ho ang taong bayan. Iilan na lang ho kayo diyan sa pinagtatanggol nyong maling prinsipyo at kamalian. Kamalian talaga eh. Mali na, kamalian pa. O, di ba? Yung prinsipyo nyo na para ho sa mga bangag lamang mga kabalitaan. Magmi-midterm election na eh. Oh. Magmi-midterm election na, tas nandyan pa rin yung mga kupal na mga senador na yan. Alright. Kung gusto mo, di palayasin mo. Sabihin mo sa kanila, oy, mag-resign na kayo dyan. Ba't ka ba natatakot? Ba't ka ba galit sa kanila? Ha? Ibihin na lang ng taong bayan, malamang. Diyan talaga yan tatayo at uupo. Eh, taong bayan yung naghalalon, hindi ikaw. Ano bang utak talaga itong babae? Ito utak talangka talaga to siya, no? Hindi alam yung mga pinagsasabi. Siguro walang nagsulat ng script na naman dito. Kaya medyo utal na utal at hindi makukunik kung ano yung punto niya eh. Talagang magulo yung statement niya dito, mga kabalitaan. Naku po. So ano yung magiging boto? Mayroong boboto for impeachment. Pero hanggat nandyan pa yung mga kupal na mga senador na yan, mababasura lang ang impeachment. Tapos iaantay ka na naman ng another year. So para sa akin, Ba't hindi ikaw na lang yung mag-file sa pang-apat? Nagmamadali ka eh. I-file mo na, punta ka na doon. Bibigyan pa kita ng pamasahe. Magkano bang gagastusin dyan? Ako pa mag-sponsor sa'yo. Oh, nagmamadali ka eh. Talagang atat na atat ka dahil hindi mo matanggap-tanggap na hindi ma-impeach nila sa Sara Duterte. Dahil yung utak mo ay impeachment na talaga, may impeach si Sara Duterte. O ngayon, ipinaglalaban mo talaga kahit mali. Kasi mapapahiya ka na. Malapit na, ilang araw na lang. Mema, ayos ka dyan ha? I think, pwedeng mag-impeachment tayo if tapos na ang midterm election. Lalo pat kailangan ang mga makapasok na senador, mga anti-Sara. Diba? Sa tingin nyo ba? Yung mga nasa slate ni PBBM, lahat kanya yun? Buti alam mo. Buti alam mo. Palakpakan! Dito matalino si Mema sa puntong ito. Si Mema matalino sa puntong ito. Kasi ang sabi mo, pinaglalaruan ni PBBM, yung mga Duterte, ngayon, ramdam mo na yung pinaglalaruan ay yung amo nyo. Sa mga Duterte, di ba? Salita mo against lang sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, huwag kang mag-judge. Ha? Huwag kang magbuhat ng sariling bangko. Huwag mong pangunahan yung mga bagay-bagay na imposibleng mangyari. Kasi babalik at babalik yan sa iyo. Sasampalin ka ng kahihiyan dahil yan ang katotohanan. Mema! O, nandun yung Villar. Dapat sana, inano ng ating presidente yung kanyang mga diba? Yung kanyang mga senatoriable, hindi di porket malakas, panalo na sa kanya na, no? Hindi. Ala, si Mema, nakaramdam na ng kabatakot. Naramdaman niya na ang pagkahina ng kanyang presidente. Talagang nababahala na ho si Mema, mga kabaitan. Isulat ho natin para pang thumbnail, Mema nabahala na sa kanyang amo, nilaglag ang pagpamumulitika. Mema, alak ka, galit na sa'yo si Dado. Babalikan ka na ni Dado niyan. Huwag ka talagang lumabas dyan sa lungga mo. Kasi baka hinanting ka na ni Dado o mga kasamahan man ni Dado.
Kasi na may personal ka na eh. Siniseryoso mo yung mga bagay-bagay na kung anong mangyari sa'yo, yung amo mo, hindi naman talaga dudu pa sa'yo dyan. Patay ka Mema, patay kang bata ka. Magagalit sa'yo si Alan Peter Cayetano. Talagang pinakayat mo yung apelyido niya. Bastos ang bunganga nito. Diba? Sa tingin, si Aimee. Kapatid niya yun. Si Tulfo. Si Erwin. Hindi. Si Erwin Tulfo, posible. Mga Hindi mo alam, si Erwin, alam mo naman na tagilid ngayon. Mema, mag-isip-isip ka muna. Kasi alam na kasi nila na tagilid yung si Tamba. Kung bakit tagilid ngayon si Tamba? Dahil yung kanyang right hand yung susi ho ng pera dyan sa kamera, ay sinipa na ho ni Sandro Marcos. Kahit sabihin pa ho natin laro-laro ho nila yan, mas lalong mapapahala ho si Tamba. Pagdating ng 20th Congress, kung manalo ito sa darating na halalan, ay tsak, sigurado ako, 50% pa lang. 50% pa lang ha. Sigurado ako na hindi na ito magiging Speaker of the House. Malapit na ho. Dahil ang papasok ko dyan sa Kongreso, karamihan, alaka, baka Duterte na. Bumaliktad na ang hangin, Mema. Dahan-dahan sa pananalita. Delikado ka na dyan. Magtago ka na, lilipad ka na ng ibang bansa. Doon ka na sa Japan, mag-Japayuki. Hindi din makakapunta ng Japan to. Maraming mga Duterte doon eh. Talagang kuyugin doon sa Japan pag pumunta to. May mga iyak na iyak na. Naku, patay ka bata ka. Mia, Mema. Mia. Na iba na ituloy yung pangalan. mahal na bumoto yan ng yes. Posible. Kasi, ang natutunugan, natatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas ay si Raffy. Diba? Si Raffy Tulfo. Inawanan pa si So, Raffy. magbe-benefits ang mga Tulfo once. Na itong si Sara Duterte ay ma-impeach. Diba? Okay, papanalunin nyo yung mga Tulfo, mga minamahal. Do you think yung mga Tulfo hindi babalik yan? Alam mo ba si Ben Tulfo, die hard yan ni Duterte. Kaya nga hindi nagsasalita yan sa usapin ng Duterte at Marcos. Dahil una ay sila ay maka-Marcos at maka-Duterte. Kung magsasalita si Ben Tulfo dyan patungkol sa mga away ng dalawa, ay malalaman ho na ito ay kakampi ni Duterte. Kaya tahimik lang yon si Ben Tulfo. Kaya tahimik din yan si Raffy Tulfo. Yun ang hindi mo alam. Ito lang kasing si Erwin naging linta diyan ni Tamba dahil siya ay may problema sa kanyang citizenship na hindi sana malalaman kung hindi ho inilabas ni Buljak mga kabalitaan o ni Maharlika. Ngayon, humina si Erwin Tulfo. Akala nyo si Erwin pag manalo yan ng senador, hindi yan babaliktad? Hindi yan susuportahan si Inday Sara pag tumakbo si Inday Sara? Mema? Kaso kailangan ng talaga ni Erwin na didikit dyan sa kanyang amo ngayon para hindi ho siya mapag-uusapan, magiging paksa at magiging pulutan at papaimbestigahan. Ganon utak ba? Sabi mo kay pamumulitika. Yun ang saktong pamumulitika. Sarili ang inuuna. Para makadikit at makaupo, makakuha ng pwesto. Ngayon, pag si Inday Sara ang tumakbo, pagbibigyan ng panahon, pagkakataon, maniwala ka lang sa akin. Yung mga Tulfo, lilipat yan kasi sikreto lang yan sila Hindi nyo napansin yan. Bisaya yung mga taong yan. Bisaya lang kasi naramdaman lang na marami sila sa kamera. Kaya tahimik muna tayo guys. Brothers, tahimik muna tayo. Huwag tayong magpapahalata sa kanila. Lalaruin ho natin sila sa politika para mangingibabaw at bumalik na naman yung mga Duterte. Si Mema talaga, napakaangat talaga yung Ito ba yung kinukuha nilang political vlogger? Yung naging political analyst na rin to si Mema Bakit? Kasi si Sara Duterte, posibleng ma-impeach, hindi na makatakbo. Saglit, medyo nawala ho tayo. Balik tayo kay Mema. Nawala tayo. So, hello guys. Dito na tayo guys. JB Nawala. Ejercito, si Jinggoy Forward Cutie, natin, si forward Amy kasi nawala. Marcos. Napindot ng iba. Man,
Sana ba Tapos yun? aantay ka na naman ng another year. So para sa akin, I think, pwedeng mag-impeachment tayo if tapos na ang midterm election. Lalo pat kailangan ang mga makapasok na senador, mga anti-Sara. Diba? Sa tingin nyo ba? Yung mga nasa slate ni PBBM, lahat kanya yun? O, nandun yung Villar. Dapat sana, Nag-isip na, inano ng ating presidente yung kanyang mga 'di ba? Yung kanyang mga senatoriable, hindi di porket malakas panalo na sa kanya na no. Hindi ba sa tingin niyo, si Aimee. Kapatid niya 'yun. Si Tulfo, si Erwin. Hindi, si Erwin Tulfo posible. Dito na Mga tayo, nawala minamahal tayo na kanina bumoto eh. yan ng yes. Balik natin to. Posible. Kasi, ang natutunugan, natatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas ay si Raffy. Diba? Si Raffy Tulfo. Natawa ko sa tawa nito eh. So, magbe-benefits ang mga Tulfo once. Na itong si Sara Duterte ay ma-impeach. Diba? O kaya papanalunin niya. Grabe, no? Talagang very advanced talaga itong mag-isip, no? Ina-assume na talaga nila na may impeach na ho si Sara Duterte. Ayun. Yan ay ating pakakabangan. Abangan ang susunod na kabanata, Mema. Ang sarap ng ngiti mo pag sinasabing impeach. Kasi ramdam na ramdam niya na ma-impeach itong si PBBM. May take note, may pangalawa pa ho tayong rally. Ayon po sa mga reliable source natin, may dalawa pa pong susunod na rally ho ng INC. Baka sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, huwag ismulin ang INC. Kasi pag nag-rally sa pangalawang pagkakataon yung INC at mag-affiliate itong KOGC at itong mga iba pang grupo, ibang sekta, nako, mas lalong madaragdagan ho ang pwersa ni Sara Duterte. Kaya, easy, huminahon lang. Chill, huwag papadali. Hindi na, pakinggan mo muna si Atras Abante, hindi niya susuportahan. Pati si Bongbong Marcos, si Bonget. Yun ang iisipin mo muna. Huwag magpadali. Nakakatakot ho pag advanced thinker ka. Lalo na yung sinasabi mo ay mula ho sa dikta ng inyong amo. Nako. Laglag panty mo dyan. Yung mga Tulfo, mga minamahal. Bakit? Kasi si Sara Duterte, posibleng ma-impeach, hindi na makatakbo. Alright, basahin na nga natin. Kanina pa tayo, daldal ng daldal. Wala talaga masabi. Alam mo, parang tuliro siya dito, nagbablog siya. Parang tuliro talaga. Hindi niya mawari yung kanyang sasabihin. Kasi litong-lito ho siya sa mga pinanggagawa niya eh. Ito ang resulta ho. Pag wala hong script, mga kabalitaan. Alam niyo po ba, parang nag-i-exam na itong si Mema eh. Pag wala ho siyang inawakang kodigo, hindi ho makakadiretso sa una, dalawa, tatlo, apat ho. Kasi inihintay pa. Ano pang sasabihin? Parang hindi sigurado eh. Naging tuliro mga kabaitaan. Hanggang dyan pa rin siya sa pinakauna pa rin yung diskusyon ho niya. Impeachment pa rin ho. Wala mga maririnig ho tayo na maganda ho yung magiging resulta. Yung kanya sinasabi, impeachment lamang ho. Tapos, sasabayin ng tawa-tawa. Kunwari ay naintindihan yung mga sinasabi. At tawang-tawa rin siguro tong ibang mga loyalista talaga ni Mema. Ito, pakinggan natin to dito. Ano pa yung mga gusto niyang sasabihin dito, mga kabalitaan? Sabi dito, sayin ko sa inyo Nakita ko sa kanya parang siya eh. Parang siya, balisa no? Parang hindi siya happy dito. Parang nawala siya sa sarili kasi nagsasalita siya, iba yung iniisip niya. Iniisip niya yung INC, grabe talaga yung INC. Hirap talagang talunin to. Nakakahiya. Sabi pa nga niya, tingnan natin sa January 18 yung rally namin. Titignan lang natin. Kung kayo magrarally sa 13, tingnan natin kung may maraming dadalo at dadalo bang ibang mga religious sector. Tingnan natin. Tingnan nyo kahapon, nilangaw yung rally nila.
Ha? Talagang dinisturbo pa yung mga langaw at ang daming alikabok sa gilid. Ibig kong sabihin, yung mga dumalo sa rally, ang daming alikabok. Ha? Oh, parang wala sa mood ngayon. Parang nahiyang-hiya siya sa sarili niya sa mga pinagmamayabang niya sa mga nakarang vlog niya, mga kabalitaan. Ha? O ano ngayon, Mema? Parang wala ka sa sarili mo. Tuloy tayo. Ferdinand Marcos Jr. agreed with Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Balik-balik statement. Ano ba yan? Nasabi niya na nga sa headlines eh. Yun nga, headlines, isang punto na yon. Ito talaga. That the country would face a very detrimental precedent. Ganito kasi, kapag yung INC sinunod ni PBBM yung kagustuhan ng Iglesia ni Cristo, yung susunod din, mga minamahal, na magiging presidente, matatakot na sa isang grupo. So, parang Ito kasi yan. Kaya ho natakot yung amo nyo sa INC, yung mga amo nyo dyan sa Huwad Committee, dahil sa sarili ho nila, alam ho kasi nila na mali yung ginawa nila. May meeting na nga bago ginawa yung mga pagdinig, bago binuo yung Huwad Committee. Sa budget deliberation pala ng Office of the Vice President, sinasabi na ni Kimbo, nabastusan siya ni Inday Sara dahil sinabihan sa Inday, pwede bang palitan na lang yan si Kimbo bilang presiding officer? Ano sabi niya? Oh guys, may nag-react. Sige, stick to the plan na lang tayo. Ano bang plano ho ninyo? Stick to the plan. Itong si Judas Sirde, nadulas din. Na umano, ay meron hong mandato para sa ano ba yung sinabi no? Kalimutan ko tuloy. Yung impeachment rally ba yun? Or something na parang ganun din. Katunog nun. Nadulas. And then ito naman si Barbers, nadulas din patungkol sa script. Ano? Ba't yung pumunta si Digong dyan? Ba't iisa lang yung mga tanong ninyo? Ba't wala naman kayong natanong na maganda at maayos? Si Inday Sara pumunta ay sinabihan pa na hindi na tanong dahil nagkakagulo, may commotion. May mga hindi kaya yung pangyayari dahil daw yung kasama ni Inday Sara ay ganito, ganon. Ilang oras ba nakaupo si Inday Sara doon? Ba't hindi man lang kayo nagtanong kahit isang tanong na lang? Parang natakot kayong magtanong? Baka mapahiya kayo sa taong bayan? Tuloy, hiyang-hiya tuloy kayo ngayon. Diba? Sa dami-rami yung ginagawa ni Inday Sara Duterte, binuo nyo sa isang impeachment. Ngayon, yung resulta, biglang bumagsak. Nabalian ho kayo ng tungkod. Napaluhod ho si Atras Abante. Nahihirapan ng tumayo. Kasi iyang-hiya na yung amo nyo dyan. Si Tambano, show din. Naghihintay ho itong si Secretary General Reginald Velasco ay ni Anino hindi nagpakita. At pumunta pa yung minority at majority leaders na pinipigilan na mamaya na endorse yan. Hintayin nyo yung tamang pagkakataon. Meron pa pang-apat. Yung lumabas, 41% umano, na yun pala, sorbi daw ng SWS. Ayun pala ay binayaran ng 5 million di umano. Ng strat base dahil against ito sa China. Yung China at si Sara Duterte, magkaibigan na ho. Hindi mo ba naintindihan yung mga galawan ng mga makakaliwa? Galawan ng mga gorila? Galawan ng mga sinungaling leader na amo nyo? Mapang-alipusta? Mahilig mag-take advantage sa kanilang kapangyarihan? Mema? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Mema? Sabi? naging underdog na lang yung presidente sa kanila na kapag ayaw nila ng ginagawa, magrarally, tapos susundin. May pananakot eh. So, mga minamahal, are you... Walang pananakot doon, Mema. Sinasabi lang ang tama. Kasi ang katotohanan ay siyang masakit tanggapin ho sa isang tao. Yun kasi ang katotohanan na hindi ho nila ipinapakita sa taong bayan dahil sa kanilang masamang intensyon. Yung INC, nagsasabi ho na wala ho sa tama, wala sa hulog yung investigasyon. Hinuhusgahan na hindi pa nga
na wala pa ngang hindi nga sinampahan ng kaso. Hinusgahan na. Hindi naman sila husgado. Hindi rin sila korte. Saan bang rule of law dyan? Di ba? Ganun kasimple lamang ho, mga kapalitan. Hindi nyo lang matanggap-tanggap yan. Dahil kayo mismo sa sarili ninyo, alam nyo na kahit mali na, ipinapakita nyo pa sa taong bayan na kayo ay tama. Tamang hinala. Panapunta na sa tamang hinala. Tamang hinala dahil sa inyong ginagawa na nagpapakitang tao na kayo ay tama. Tamang hinala sa sarili ninyo. You ready? For the long-term consequences. Na ginawa ng INC kung sakali man ang presidente ay hindi sumunod dito. Kasi mga minamahal, impeachment is a due process naman yan eh. O kung tinanggal si Sara Duterte because of due process, di talaga nila naintindihan. Due process nga. Yung investigasyon sa simula pa lang, wala nang ka-due process eh. Ngayon sasabihin mo may due process? Dapat simula pa lang, dapat meron ng due process para tuloy-tuloy na ho yung due process na sinasabi mo na mapunta na ho sa impeachment proceeding. Kaso wala eh. Kung tama po ba sila, ba't sila natatakot? Ba't umatras yung amo nyo? Tingnan mo tuloy. Ikaw, galit na galit ka na tuloy sa sarili mo at sa amo mo. Pati si PBBM, sinisisi mo pa. Nahiya naman ako sa sarili mo. Ang lakas ng apog mo. Pati presidente, sisisihin mo, tuturuan mo pa na mamumuliti ka dyan sa Senado para maraming pumirma para ituloy yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Hindi ka ba hunghang sa mga pinagsasabi mo, Mema? process. Hindi naman siya binabraso eh. Tingnan nyo, may nag-file ng mga impeachment pa isa-isa. Diba? By the way, mayroong impeachment rally ngayon. Hindi naka-attend si Mima Alicia nyo. Pasensya na po dahil may inasikaso ako kanina. Istoryahe, Mema. Sabi mo, pupunta ka. Pasensya na po. Takot ka lang ni Dado. Wag na. At talagang, pag pumunta ka doon, lahat ng mga kasamahan mo ay nagva-vlog. Diba? Hugas kamay ka rin eh. Alam nga naman pag pumunta ka doon, hindi ka magbablog. Siyempre, maraming manunood sa video mo. Baka makarinig ka ng hindi maganda, kaya nahiya ka at natakot kay Dado. Kasi pinagmamalakit, pinagmamayabang mo. Natitignan natin sa Enero 18. Yung rally namin. Pahiya kayo, nilangaw kayo doon. Napuno kayo sa alikabok. Alikabok, napakasubra ho. Pati langaw, dinisturbo nyo. Pati mga uod, mga insekto doon na nananahimik lang, dinisturbo nyo. Tapos yung mga maririnig natin ay puro pang alipusta. Hindi man lang kayo nagbasa ng Biblia. Di ba? Naku po. Ang kasamaan ay hindi magwawagi sa kabutihan. Kaya, sa susunod na mga araw, ating pagkatutukan ang teleseryeng dramahan sa Malacanang. At mamayang 3:00, mayroon din akong meeting. So, pasensya na po. Storya meeting si mong kunot. Alright. Going back sa ating topic. Okay. Very detrimental precedent. So, mga minamahal, yung punto kasi dito, isipin nyo na lang yung logic. Diba? Na kapag sinunod natin ng pamahalaan ng gobyerno, yung gusto ng INC, yung susunod na maging presidente, magiging underdog na lang din. Sorry for the term, mahahawakan nila sa leeg. So, ready ba tayo sa ganong consequences na nakabatay lang yung desisyon ng ating presidente, batay sa kagustuhan ng isang grupo? Kasi in the first place, impeachment. So, guys, dito ho natin makikita yung katangahan, kabubuhan, kompleto na eh. Kawalang kwentang vlogger itong si Mema. Bakit? Sabi niya dito, maniniwala ba yung ating PBM? Diyan na lang ba sila maniniwala yung presidente natin?
na magsasakripisyo tayo sa habang panahon kung hindi i-impeach Inday Sara Duterte? Take note, bago ho gumawa ng rally yung INC, ay una nang may panawagan si PBBM, si Bungit sa mga kongresista na it's a storm in the teapot. So, ibig sabihin nun, ala kwenta, hindi nakakatulong sa bansa. So, anong ginawa ng INC? Narinig yung panawagan, sinuportahan. Ba't sisihin mo si PBBM na maniniwala sa INC? Yung INC na naniwala kay PBBM, kaya ho nagrally sila to support PBBM statement against sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Ikaw magbasa ka kasi, huwag mong baliktarin yung sitwasyon. Hindi nangunguna ang INC para magrally at susuportahan ni PBBM. Hindi yun ang sitwasyon. Ang sitwasyon, uulitin ho natin, nanawagan si PBBM at ito'y sinang-ayunan ng mga kapatid natin sa iglesia at sa mga namumuno nito sa pangkalahatan mga kabalitaan. Kaya naisagawa, matagumpay na inaisinagawa dahil ito ay may basbas sa ating Panginoon. At dahil din dito ay namulat ang mga kawatan dyan sa kamara. At pagkatapos ng rally, kaliwat kanan na ang mga lumalabas na ayaw na nila muna o di kaya umatras na, di na lumagda, di na pumirma dahil ganito ganon. Maraming mga alibay na walang oras, etc. Hindi mo ba nakuha yung punto doon? Ba't iniba mo naman yung impormasyon? Ba't nag-fake news ka naman, Mema? Nakakahiya ka talaga. Palakpakan sa kanyang pagiging fake news. Mahilig talaga to. Ano na, Mema? Sakit sa tenga, no? Pagpaumanin niyo po ako, Mema, ha? Doon lang ho tayo talaga sa katotohanan. Doon tayo sa tama. At tinutuwid lamang ho natin yung baluktot mong utak. Yung paniniwala mo. Baluktot mong kaisipan. Naawa ako sa mga, hindi ako naawa sa iyo, parang nawalan ako ng awa sa iyo eh. Dahil tinuturuan mo yung mga viewers mo ng iyong maling pananaw. Kaya gusto ko, kung may manonood na mga viewers mula kay supporters ni Mema, mag-isip-isip kayo kung tama po ba yung sinasabi ni Mema. Para ho ito sa inang bayan, ito ang totoo na nagmamalasakit. Sa inang bayan, sa bayan ni Juan, ang mga DDS supporters at vloggers. Mga minamahal, ay sa due process. Dinadaan ka, sa due process. At saka nasa konstitusyon naman yan eh. If meron siyang nilabag na batas, if meron talaga, mga minamahal, idadaan siya sa due process, mag-file, pagbubutuhan. Parte ng konstitusyon ng impeachment. Hindi naintindihan yung mga pinagsasabi nito, impeachment, konstitusyon pa rin. Wala namang nakipag-away sa iyo. Wala nakipag-away sa iyo na wala sa konstitusyon yung impeachment. Para maintindihan mo ulit, sasabihin ko sa iyo, wala nga sa hulog yung impeachment na sinasampa ninyo. Dahil una, sa investigasyon, ay walang sinusunod na rule of law sa ating konstitusyon o sa saligang batas. Kaya hindi ho yan tatalab. Hindi yan mga basta-basta yung nasa kongreso. Meron ding mga matitino ho dyan na silent lang talaga sila, hindi nagsasalita patungkol dyan. Diba? Mas mainam na kasi, ang masakit kasi dito, ang pinakamasakit, yung hindi mo naririnig, na bigla mo na lang nakita through sa kanilang ginawa or action sa kanilang gawa, at talagang tagus hanggang buto yan. Putak ka ng putak, at alam mo naman na mali ka, at gusto mo talagang mangyari yon, pero yung inyong pinagpuputak-putakan dyan, tahimik lang, pero tingnan nyo yung resulta. Di ba maganda? Maganda yung ibinunga. Nagtanim ho kami dito ng kamatis, bumunga ho ng talong. Alam mo ba yung ibig sabihin nun? Parang ganito rin. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, Ano? Argue ka pa ba dyan? Sa sinasabi ni Bonget? Mga kabalitaan? Tuloy tayo kay Mema. Saan pa yung pagsusulat ng 1987 Constitution kung yung mga nakalagay doon ay hindi naman natin susundin? Kahit nga yung martial law
totoo. Ay, sko. Alright, sabi pa dito, if the rule of law was not followed in the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, but he said that the timing of the moves was very poor amid the flurry of preparation for the 2025 midterm election. So, nagigets nyo na, if we will connect the dots, Alright, so tatapusin na natin dito si Mema kasi walang kapunto-punto yung mga kanyang fake news, mga kabalitaan. So mahaba-haba no yung oras at sana oy naintindihan no sa mga viewers ni Mema ngayon kung nanonood man sa atin, sana mamulat na ho kayo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan po, mga kabalitaan, yan po ang susi ho para sa ikagiginhawa ng ating buhay at magandang kinabukasan para sa mga kabataan, mga kabalitaan. Ika nga sa kasabihan, binisaya ho ito sa mga Bisaya. Alam nyo man siguro itong katagang ito mula kay Attorney Ruben R. Canoy. Anong sabi niya sa Binisaya pa? Ang lungsod na sasayon mo'y nakahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapapukan sa atong kagawasan. So ang ibig sabihin nito, ang isang bayan ho, na may pakialam, ang lungsod na nasayod, may pakialam, ito'y magbibigay lakas ho sa ating lahat, mga kabataan. Ang lungsod na nasayod may makahatag kusog, makapagbigay lakas ng demokrasya sa ating bansa. Subalit, or ngunit, or sabihin na lang natin, kung ang lungsod nga mapasagaron, ibig sabihin nun, ang bayan na walang pakialam. Ang lungsod nga mapasigaron. Di ba? Ulitin ko po para sa mga Bisayas Tagalog, ang lungsod nga nasayod, may makahatag kusog sa demokrasya. Ang lungsod or ang bayan na may pakialam ay nagbibigay ho ng puwersa para sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, may makapapukan sa atong kagawasan. Subalit, kung ang lungsod ay walang pakialam ho, ang lungsod or ang bayan na walang pakialam, pabaya ho tayo lahat, ay talaga wala ho tayong mapatutunguhan, mga kabalitaan. Yun po ang kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy, kabalitaan. So kayo na pong bahala. Ilagay nyo na po yung mga komento nyo, reaksyon nyo sa video ito patungkol sa mga pinagsasabing fake news ni Mema, mga kabalitaan. Talagang galit-galit siya ni Bonget at ni Martin Romualdez. At sa lahat ng kanyang amo ay galit na galit siya, mga kabalitaan. Kaya maraming salamat ho. At babatiin muna natin itong si Mami Rose at si Daddy Berting Tobias na nanonood. Si Ann Santos, Tubi Tobias, Dennis Velasco, si Jornix, at lahat-lahat ng mga nanood, si Ma'am Jane, ano ba itong pilya doon, Ma'am Jane? Basta, yun na yun. Lahat-lahat na ho. At huwag pong kalimutan, baka gusto nyo magbigay ng pakulay sa ating munting bahay. So, kayo na pong bahala, mga kabalitan. Ako po ay magpapaalam na, matsalam mo sa inyo, at matsalam din sa ating Panginoon na lagi tayong binibigyan ng lakas na pangangatawan para may pagpatuloy natin yung ating mitiin, layunin na makapagbigay tayo ng sapat na impormasyon, totoo, komprehensibo na mga balitaan ho dito sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa muli, kita-kits tayo sa darating na mga oras at ako'y talagang magpapaalam na. To God be the glory. Mwah-mwah, chip-chip. Peace out.